Papa, ano po yon? Yun ang tanong ng batang si Norman sa kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang papa. Eroplano ang tawag dyan, anak. Nasa parke sila ng araw na yon. Nagpipiknik dahil rest day ng kanyang ama mula sa trabaho nito. Hindi naman madaling makuha ang atensyon niya sa mga bagay sa paligid, pero hindi niya alam kung bakit ng araw na yon napatingin siya sa kalangitan. Eroplano po? Ano po yon? Tanong muli ni Norman. Sumagot ang kanyang ama. Eroplano, sinasakyan nyo ng mga tao, anak. Kapag may pupuntahan silang malayong lugar dito sa mundo, mga piloto ang tawag sa mga nagpapalipad ng eroplano. Napangiti agad si Norman. Gusto ko pong maging piloto bukas. Mahinang tumawa ang kanyang ama. Kumuha ito ng papel at gumawa ng eroplanong papel para sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Norman. Ano pong gagawin ko rito, Papa? Tanong ng wala pang kamuwang-muwang na si Norman. Gumuhit ang ngiti sa labi ng kanyang ama. Dahil ito muna ang kaya kong ibigay na eroplano sa'yo. Ito muna ang kaya mong mapaandar sa ngayon. Bukas agad. Grabe naman, Norman. Hindi naman madaling maging piloto. Marami ka pang pagdadaanan. At ang sinabing yon ng kanyang ama, mas lalong naging malinaw kay Norman nang lumaki na siya. Hindi madali ang pangarap niya pero ilalaban niya pa rin. Hanggang kaya, magsisikap pa rin siya. Uuwi ka na? Tanong sa kanya ni Edgar, kasama niya sa boarding house at sa aviation school. Tumango naman si Norman. Oo, medyo stress na ako sa training. Uuwi muna ako sa Laguna. Miss ko ng luto at alaga ng mga magulang ko. Tumawa naman si Edgar. Sige, ingat ka. Hindi ako uuwi ngayon. May iba akong plano. Natawa naman si Norman. Babae na naman. Parang hindi ka mabubuhay ng walang babae ah. Kanya-kanyang motivation at stress reliever lang yan, Norman. Kung ikaw, pamilya mong pahinga mo, sa akin naman, babae pa rin. Mas stress lang ako kapag umuwi sa amin. Sabi pa ni Edgar. Natatawa na lamang na umalis si Norman. Hindi naman siya mangmang magkaroon ng babae sa buhay. Nagkaroon na siya ng girlfriend noong high school at college pero hindi niya masyadong sineryoso. Mas mahalaga rin kasi ang goal at pangarap sa buhay. Kaya niyang makasurvive kahit may girlfriend man o wala. Hindi rin naman kasi biro ang pangarap niyang maging piloto. Kailangan niyang ayusin ang training para hindi naman sayang ang panahon at pera. Swerte na lang siyang pinag-aaral siya ng kaniyang mga magulang. Hindi rin naman sila masyadong hikaho sa buhay kaya kayang sustentuhan ang pag-aaral niya sa aviation school. Uy, pare! Tawag sa kanya ng isang kaibigan. Kumaway lang siya kay Adrian na nakabitin sa may barko. Ganap na ganap ka dyan ah! Tumawa naman si Adrian. Kailangang maging seaman. Baka hindi mo pa ako payagang manligaw sa kapatid mo. Mahina niya naman itong minura. Ayaw niya talaga na isa sa kanyang mga kaibigan ang makatuluyan ng isa sa kanyang mga kapatid. Pangalawa siya at siya lang ang lalaki. Kaya kapag usapang proteksyon sa mga ito, gusto niyang isa siya sa gumagawa para sa kanyang mga kapatid. Gayunpaman, kilala niya naman si Adrian. Mabait ito at mapagmahal sa mga magulang. Ayaw niya lang muna talagang maligawan si Nicole. Nag-aaral pa ang dalaga at baka mahati lamang ang atensyon nito kapag nagkaroon ng boyfriend. Sumakay na si Norman ng barko. Malayo-layo pang biyahe yon. Sa Oriental Mindoro pa kasi siya nag-aaral kaya talagang malayo. Sayang sa pamasahe pero kung pamilya naman ang kanyang uuwian, worth it naman ang pagod. Norman, mabuti naman nakauwi ka na. Niyakap siya ng kanyang ina at marahang sinapo ang mukha niya. Parang nangangayayat ka anak. Kumakain ka ba roon? Mahina naman siyang tumawa. Oo naman po. Kumakain naman po ako. Busy lang po talaga. Kayo po, kumusta kayo? Hindi po ako nakauwi nung nakarang linggo. May mga ginagawa pa po kasi kami. Sinabayan siya ng kanyang ina sa pagpasok sa bahay. Tapos na ang mga ito kumain pero pinagtira siya ng pagkain. Napangiti siya ng ininit na nito ang sinigang para sa kanya. Nasaan po si Papa? Tulog pa po ba? Tanong ni Norman. Tumango naman ang kanyang ina. Oo, madalas kang hinahapo. Mabilis ding mapagod kaya kapag maagang nakakauwi, hinahayaan ko na lang magpahinga. Sumandok na si Norman ng kanin. Mainit pa naman po ang panahon ngayon. Sinabi mo pa,
Hindi na nga rin madalas nakakadalo sa monthly check-up ang papa mo. Palaging nawawala sa isip. Nagiging makakalimutin na. Tumatandaan na talaga. Naiiling, nasabi ng kanyang ina. Nilunok naman ni Norman ang kinakain niya. Pigilan niyo po muna, Mama. Kailangan niyo pa po akong makitang maging piloto at makagraduate pang 3 ko pa pong mga kapatid. Alagaan niyo po ang sarili niyo ni Papa. Napangiti naman ito. Inaalagaan naman namin ang aming mga sarili. Pero syempre, hindi naman natin mahuhulaan ang buhay. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas o sa mga susunod na araw. Subalit, kahit bukas ang isip ko sa mga bagay na ganun, anak, gusto ko na rin ang mga gusto mo. Gusto naming makita ng papa ninyo na makatapos kayong lahat sa pag-aaral, na bago kami mawala, maayos ang buhay ninyong lahat. Napangiti naman si Norman. Palagi niyang ipinapanalangin sa Diyos na bigyan pa ang mga ito ng mahabang buhay. Simula pa lang, kasama na nila ang kanilang mga magulang at ang unang mga tao na sumuporta sa kanila. Mas masarap pa kay Norman ang tagumpay kapag nasaksihan iyon ng kanyang ama't ina. Mahaba pang buhay ninyo ni Papa. Magiliw at puno ng pag-asang sabi ni Norman. Mababalik pa namin lahat ng ibinigay nyo sa amin. Makikita nyo pa akong magkaroon ng pamilya. Maaalagaan ang apo ninyo sa akin. Sa kanilang 5 magkakapatid, ang kanyang ate Neri pa lang ang nakapagtapos at may asawa na. Tapos na naman siya ng college pero dahil itinuloy niya sa aviation school, matatagalan pa talaga bago niya makuha ang pagiging piloto. Kaya nga wala siyang inaaksayang oras. Pero ang mga hiling na yon, magiging mas mahirap sa pagdating ng problema sa kanilang pamilya. Kuya, sure ka ba sa ginagawa mong origami? Hindi naman mukhang swan yan eh. Nagkakamot na sabi ng bunso niyang kapatid na si Nava. Titig na titig naman si Norman sa ginagawa nito. Oo, sure ako dito. Hindi pa kasi buo kaya hindi mo na-appreciate. Pasalamat ka nga tinutulungan kita dito sa project mo. Dapat nagpapahinga lang ako ngayon eh. Tumawa naman si Nava. Siyempre, Kuya Norman, babalik ka na sa Mindoro bukas. Samantalahin mo naman dito ka. Kapag kina Ate Nicole at Ate Nika ako nagpatulong, palagi naman silang busy. Ikaw lang ang medyo nauuto ko. Sinamaan niya naman ang tingin si Nava. Ginawa pa talaga siyang utu-uto nito. Talaga namang sa kanya lang makakahirit dahil sa kanilang magkakapatid, siya palagi ang madaling kausapin. Walang masamang pulong pagdating kay Norman. Kuya, wala ka na bang girlfriend ulit? Tanong bigla sa kanya nito. Umiling naman siya. Hindi ko muna iniisip yan. Busy muna ako sa phase ng buhay ko kung paano ko maaabot ang pagiging piloto. Kahit naman gano'n, pwede ka rin namang magkaroon ng girlfriend, kuya. Saka diba, mas maganda kung ngayon pa lang magkaroon ka na ng girlfriend. Parang tulad ng college sweetheart. Tingnan mo na si Ate Neri, sa college niya nakilala si Kuya Samuel, diba? Kung ngayon pa lang busy ka na, what more kung may trabaho ka na? Hala Kuya Norman, baka hindi ka na makapag-asawa. Pananakot sa kanya ni Nava. Mahina na lang siyang tumawa. Hindi naman siya natatakot. Hindi rin naman siya nagmamadali sa paghahanap ng girlfriend. Kapag may dumating, tatanggapin niya naman. Pero habang wala pa, mga hangarin niya muna sa buhay ang kanyang iisipin. Maya-maya'y umalingaw ang boses ng kanilang ina mula sa loob ng bahay. Norman, halika dito, ngayon na. Tulungan niyo ako, bilis. May nangyari sa papa niyo. Napatayo agad si Norman. Sabay silang pumasok ni Nava. Sa loob, nakita niya ang kanyang ina, nakatayo sa kusina. Nanginginig ang mga kamay nito at namumutla sa labis na pag-aalala. Pero mas lalo siyang nagulat nang makitang parang may mali sa kanyang ama. Papa, anong meron? Ayos lang po ba kayo? Anong masakit? Tanong ni Norman, pinipilit maging matatag kahit kinakabahan na din. Pinilit tumayo ng kanyang ama. Ayos lang ako. Itong nanay ninyo masyadong nag-aalala. Hindi naman... Papa! Malakas na tawag ni Norman nang bigla na lang nanigas ang kanyang ama. Nataranta na silang lahat pero nagawa pa rin ni Norman ang kumilos. Dinala nila sa ospital ang kanilang ama. Malayo ang biyahe papunta sa ospital. Umupo si Norman, katabi niya ang kanyang ina na parang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Diyos ko, ang papa ninyo sana maging maayos na siya. Hindi ko siya kayang makitang ganoon. Nanginginig ang boses na saad ng kanyang ina. Hinagod niya ang likod nito. Huwag ka na masyadong mag-alala, Mama. Palaban po si Papa. Hindi niya po tayo iiwan ng ganun lang.
Pakiramdam ni Norman ay wala siyang magawa. Ang kanyang ina at mga kapatid na babae, puro mahihina lahat. Tila siya lamang ang makakapitan ng mga ito. Biglang may sumulpot na doktor, seryosong ekspresyon. Si Mr. Mendez ay na-stroke. Okay na siya ngayon. Stable na naman ang kondisyon niya pero asahan niyo ang ilang pagbabago na mangyayari sa katawan ng pasyente. Bumilis ang tibok ng puso ni Norman. Hindi niya maproseso ang mga salita. Napasulyap siya sa kanyang ina na bumagsak sa isang upuan. Nanginginig ang katawan nito sa paghikbi. Kahit ganun ang nangyari sa ama ni Norman, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral sa aviation school. Kahit pa nahahati ang atensyon niya, sinisikap niya pa rin mag-aral. Yun nga lang, unti-unti niyang nararamdaman ang hirap pagkatapos ng nangyari sa haligi ng kanilang tahanan. Titigil ka sa pag-aaral? Tanong sa kanya ng kaibigan na si Edgar. Marahan siyang tumango. Oo, kahit ayoko. Isusuko ko muna pansamantala. Nagkaroon kasi ng problema sa pamilya namin. Na-stroke si Papa kaya marami talagang gastusin. Wala rin namang magsusustento sa akin sa aviation school. Alam mo namang kay Papa lang ako umaasa. Sandaling nag-isip si Edgar. Bakit hindi ka na lang maghanap ng part-time job? Sayang din naman kasi. Kaunting taon na lang. Hindi pa kayang ipaglaban? Marahan siyang umiling. Hindi talaga kaya. Maraming gastusin para sa pagpapagamot ni Papa. May 2 pa akong kapatid na nasa college at isa naman sa high school. May ate naman ako pero hindi namin siya pwedeng asahan lalo na't may asawa na siya at sariling pamilya. Saka bukod sa aviation school, ang dami ko rin talagang gastusin dito. Sa pagkain, sa boarding house. Babalik na lang ako siguro sa aviation school kapag medyo nakabangon na kami sa problemang to, Edgar. Niyakap siya ng binata. Pasensya ka na. Gusto ko sanang tumulong sa'yo kaso pahirapan din kasi ang mga magulang ko sa pagpapaaral sa akin. Pinipilit lang talaga nila dahil gusto ko ngang maging piloto. Bahagya siyang napangiti. Naiintindihan ko naman yun. Hindi mo rin naman kailangang tumulong. Sapat na sa akin na nakikinig ka at dinadamayan mo ko sa mga problema ko. Kapag kailangan ko ng kausap, nakikinig ka lang kahit alam kong rinding-rindi ka na. Natawa naman si Edgar. Alam mo namang hindi ako magaling sa usap-usap. Parang babae. Pero syempre, kapag problema na yan, alam kong mabigat na. Hindi ka naman nagkukwento sa akin ng hindi mahalaga. Kaya tuwing magsasalita ka, alam ko na ang tangi kong magagawa ay ang makinig sa'yo, Norman. Nang makaalis sa boarding house, dala ang mga gamit, naramdaman niyang pagkabalisa. Tatalikuran niya muna pansamantala ang aviation school. Masakit para sa kanya pero kung para naman sa pamilya, wala ang sakit na yon para kay Norman. Kailangan niyang manguna. Hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa mga kapatid niya. Mahina na ang matatag na pundasyon ng kanilang pamilya. Ang isa't isa lang ang mayroon sila at alam niyang kailangan niyang nandyan para sa mga ito anuman ang mangyari. Sure ka na ba dyan? Magtsatsaga ka muna sa pagiging call center agent? Tanong ng kanyang ate Neri. Marahang tumango si Norman. Oo, ate Neri. Mahirap ngayon maghanap ng trabaho. Yung iba, kailangan pa ng experience. Okay din naman ang sahod sa call center kahit naririnig kong medyo toxic nga ang workplace. Hindi talaga yon align sa kanyang trabaho, pero wala naman siyang magagawa. Hindi na siya pwedeng makihati pa sa perang binigay ng company sa kanyang ama. Para na yon sa pagpapagamot nito. Magtsatsaga na muna siya, makaipon lang para makabalik ulit sa aviation school. Nakakaantok. Mahinang bulong ni Norman sa sarili. Break time nila sa trabaho, hindi siya kumain. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umidlip. Nang gisingin siya, sobrang lutang na lutang ang kanyang pakiramdam. Kulang na kulang ka sa tulog ah. Tanong ng isa niyang katrabaho. Napabuntong hininga naman si Norman. Napupuyat ako at napapagod sa biyahe araw-araw. Lagi na lang traffic tapos makakauwi ako. Late na rin. Gigising na naman at maaga ulit. Biyahe ang pumapagod sa akin, hindi trabaho. Tinapik nito ang kanyang balikat. Kaya yan, hindi ka nang siguro sanay. Umupo muli si Norman sa tapat ng kanyang mesa. Pilit niyang itinuon ang sarili sa trabaho. Kinusot niya ang mga mata at pilit na pinipigilang pumikit. Pero hindi niya talaga kayang pigilan ang sariling antok. Norman, sagutin mo ang tawag! Ang galit na utos ni Tara, ang kanilang team leader. Parang nagising lahat ng ugat ni Norman sa katawan.
Mabilis niyang sinagot ang tawag pero dahil sa tagal, nawala na sa linya. Hindi niya man lang nailipat sa iba ang pinasa sa kanya. Sorry, hindi ko... Nauutal na sabi ni Norman at mabilis na isinuot ang kanyang headset. Siyempre, hindi mo narinig, natutulog ka eh. Kung matutulog ka lang pala, sana hindi ito ang trabahong pinasok mo. Tumaas ang boses ni Tara na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na agent. Naramdaman ni Norman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Bumalo talaga ang kahihiyan sa kanya. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang tumugon pero hindi yon ang tamang panahon para sumagot. Anak, mukhang problemado ka. Ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina nang umuwi siya. Tumango naman si Norman. Ayos lang po ako. Umakyat na lang siya sa kanyang kwarto. Napahiga si Norman sa kama. May mga goal naman siya sa buhay pero kapag malayo talaga sa pag-abot ng mga bagay na yon, parang walang kabuluhan ang ginagawa niya. Palagi niyang sinasabi na ayos lang kahit ang sakit na at masama pa rin ang loob niya. Kaya lahat ng kinikimkim na yon, sumabog na lang bigla. Norman, lasing ka ba? Tanong ng kanyang ina, isang gabi nang umuwi siya ng pasuray-suray. Natisod si Norman sa pintuan. Umikot ang kanyang paningin. Sumandal siya sa doorframe bilang suporta. Pasensya na po, Mama. Nagkatuwan lang po kami ng mga katrabaho ko. Birthday po ng isa. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina. Nagpupunas ng mga kamay sa isang tuwalya. Natigilan ito nang makita siya. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Norman? Mahinang sabi nito at lumapit sa kanya. Late ka na umuwi. Tumikhim siya at sinubukang umayos. Opo, sabi ko po, kaunti lang kaso naparami. Pasensya na po, Mama. Dalhin na kita sa sofa. Mabuti namat nakauwi ka pa. Ano ka ba namang bata ka? Hindi ka dapat nagpapakalasing ng sobra kung uuwi ka pa. Mahinahon ang boses ng kanyang mama. Iginiya siya nito sa sala. Natigilan si Norman saglit. Natulala habang nakasalampak sa sofa. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ng mama niya at lumuhod sa kanyang tabi. Tumangon na lang si Norman. Wala naman doon ang isip niya. Nang nakaramdam niyang nasa bahay siya, parang biglang bumigat ang lahat. Ang dating tahanan na inuuwi niya palagi, parang ang hirap ng tawaging tahanan. Naging mahina silang lahat dahil sa kanilang ama na naging mahina na rin. Alam mo anak, medyo may development na ang papa ninyo. Medyo naigagalaw niya ng mga kamay niya. Nakakasubok na ulit magsalita. Sana tuloy-tuloy ang pagaling niya para naman makasama ulit natin siya gaya ng dati. Puno ng pag-asang sabi ng kanyang mama. Napapikit si Norman. Mama! Tinanong agad siya nito. Ano yun anak? Hindi ko na po kaya. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Norman. Hindi ko po talaga kaya. Ilang buwan pa lang siyang ganoon pero yun at nagrereklamo na siya. Hindi lang kasi talaga sanay si Norman. Nasanay siyang lahat ng gastusin sa pag-aaral, ang kanyang ama ang nagbabayad. Kahit minsan, hindi siya nakatikim magtrabaho noong nasa kolehiyo. Kaya ngayong nangyari na sobrang laking adjustment. Hindi siya sanay na nadedelay ang lahat. Nahihirapan siyang gawin ang mga bagay na hindi naman niya talaga gusto. Napatitig ito sa kanya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Anong ibig mong sabihin, Norman? Umiling sa labis na frustration ng binata. Hindi ko po kayang tustusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Sobrang pressure. Hindi ko po kayang sumuporta ng iba kung sa sarili ko po. Hinahanap ko rin po ang suporta. Ayoko maging call center agent lang. Gusto ko pong maging piloto. Wala akong ibang pinangarap ng bata ako kundi ang maging piloto tapos ganito lang. Bumuhos ang mga salita mula sa kanya. Siguradong pagsisisihan niyo ni Norman. Napalabas ng alak lahat ng kinikimkim niyang saloobin. Lumandas ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Norman, pasensya ka na kung kaya ko lang sanang magtrabaho. Kung hindi sana tayo kukulangin. Kaso anak, mahal kasi talaga ang mga gastusin mo sa pagpipiloto. Pinagkakasya na lang natin ang bigay ng company sa papa mo. Nahihirapan din ang mga kapatid mong mag-adjust. Pasensya na kung kailangan mong pagdaanan ito. Napakiramdam mo, pinapasan mo lahat. Bawat pag-amin ay isang bigat na bumabagabag kay Norman. Nanliliit siya pero nang makita niyang ina na umiiyak,
Mas mabigat pa pala yun kesa sa lahat ng sama ng loob na mayroon siya. Ayoko naman pong maging selfish, pero napaka-unfair lang po talaga, Mama. Dumulas na po sa mga kamay ko ang pangarap ko. Nandun na po eh. Paano naman po ako? Hindi ko... Pinutol si Norman ng isang malakas na sampal ni Neri. Engot ka pala eh. Kita mong nahihirapan din si Mama at Papa, gumaganyan ka pa? Hindi mo ba nakikita? Lahat tayo nahihirapan sa nangyari kay Papa. Ilang buwan pa lang, Norman. Ilang buwan ka pala nagtitiis. Paano kapag umabot pa ng matagal? Kung tayo nga inalagaan at pinalaki ng ganito, akala mo ba hindi sila naghirap? Kawawa naman sina Mama at Papa sa'yo. Napakawalang kwenta mong anak. Hindi na makapagsalita si Norman. Galit na galit ang kanyang kapatid. Hindi niya batid na nandoon pala si Neri. Mukhang natulog muna ito sa kanila. Ayusin mo yung takbo ng utak mo at tabas ng dila mo. Napakareklamador mo. Kung makapagsalita ka, akala mo masyado kang inaapi dito. Yan ang hirap sa'yo. Lumaki kang hinahain para sa'yo ang lahat. Kaya ngayong wala nang nagpo-provide para sa'yo, para kang babaeng hindi mapaanak. Patuloy pa ng kanyang ate. Lumandas ang mga luha sa mga mata ni Norman. Napagtanto niya na ang mga sinabi. Masyado siyang tumuon sa sariling nararamdaman. Hindi niya na inisip ang nararamdaman ng kanilang mga magulang. Sana, huwag kang maging piloto. Maghirap ka pa. Kasing tayog ng pangarap mo yung laki ng ulo mo. Malakas na sigaw ng kanyang ate. Pinigilan naman ito ng kanilang ina. Anak, huwag mo naman sabihin yan sa kapatid mo. Huwag kayong mag-away. Pinunasan ni Norman ang mga luha. Sorry. Umakyat na siya sa kanyang silid. Pagkatapos ng gabing yon, maraming napamulat sa kanya si Neri. Sobrang nahihiya na siyang humarap sa mama niya. Pero saglit lang din naman ang tampuhan. Pamilya pa rin sila, kaya hindi nila matitiis ang isa't isa. Lumipas ang isang taon kung dating pinapagalitan si Norman, ngayon ay siya naman ang umiinit ang ulo. Na-promote na siya bilang team leader. Medyo tumaas na ang kanyang sahod sa call center. May naipon na naman siya pero kulang pa rin. Kaya kahit gusto niyang bumalik sa aviation school, hindi niya pa muna ipipilit. May allowance ka pa, Nicole? Tanong niya sa kanyang kapatid. Tumango naman ito. Oo kuya, meron pa naman. Kumunot ang noon ni Norman. Sigurado ka? Nung isang buwan pa kita binigyan na. Siguradong ubos na yon. Napakagatlabi si Nicole. Kuya, hatid sundo ako ni Adrian kaya nakakatipid ako ng pamasahe. Mas lalo siyang lumapit sa kanyang kapatid. Hindi niya nagustuhan ang narinig. Minsan na lang siyang nakakauwi sa kanila dahil malayo ang kanyang pinagtatrabahuhan. Sa sobrang abala sa trabaho, hindi niya na nabantayan ang panliligaw ni Adrian sa kanyang kapatid. Ano? Abat nasalisiyan ako na. Naiinis niyang sabi. Napakamot sa sentido si Nicole. Kuya, sima na naman siya. Minsan na lang din siya magkaroon ng time sa akin at boyfriend ko na siya. Tumaas ang isang kilay ni Norman. At hindi mo man lang sinabi sa akin. Napangiwi ang kanyang kapatid. Sorry na, ipapakilala ko naman ng formal sa inyo. Sa akin naman parang hindi na kailangan. Kilala nyo na naman talaga si Adrian bilang manliligaw ko eh. Matagal na. Napailing si Norman. Magpakilala pa rin siya. Kay talaga. At wala akong pakialam kahit seaman pa siya. Itulak ko lang siya sa dagat. Magandang may kinabukasan ng boyfriend mo pero dapat may kinabukasan ka rin. Tumango naman si Nicole. Oo naman kuya, nag-aaral naman ako ng mabuti. Huwag kang mag-alala, hindi ko nakakalimutan ang pangako ko kina Mama at Papa. Mabuti na at nagkakaintindihan sila. Gusto niyang makatapos silang lahat. Yun na lang ang maibibigay nila sa kanilang mga magulang. Subalit sa taon din na yon, inatake na naman ang kanilang ama. Hindi na sila naabutang makatapos lahat sa pag-aaral. Dahil doon, napilitan siyang itigil muna ang trabaho sa call center. Sinamahan niyang ina na magluksa at mag-intindi ng mga kailangan sa pagkamatay ng kanilang ama. Ang dami-daming pinagdaanan ng papa ninyo. Ang sakit. Ang hirap tanggaping wala na siya ngayon. Parang ang hirap kapag wala siya. Umiiyak na saad ng kanyang ina. Hinagod ni Norman ang likod nito. Tahan na po, Mama. Alam ko pong masakit pero laban lang.
Hindi matutuwa si Papa na makita tayong ganito. Kailangan po nating magpatuloy sa mga buhay natin kahit wala na siya. Pagkatapos ng libing, may mga inasikaso pang papeles. May makukuhang 1 milyon sa kanyang ama dahil sa mga life insurance. Malaking tulong yon sa kanilang pamilya pero hindi niya inasahan ang imumungkahi ng kanilang ina. Bumalik ka sa aviation school, anak. Gamitin mo ang pera na nakuha natin sa pagkawala ng papa mo. Saad ng kanyang ina. Natigilan si Norman sa paghihiwa ng gulay. Ano po? Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ina. Sige na, anak. Alam kong matutuwa ang papa mo kapag sa'yo nagamit yung pera. Hindi mo lang pangarap ang maging piloto. Pangarap yun ng papa mo. Hindi agad nakapagsalita si Norman. Pareho nga nilang pangarap yon ng kanyang ama. Sa lahat ng tao, ito ang unang nakaalam na gusto niyang maging isang piloto. Gayunpaman, alam niyang hindi pa kaya at ayaw niya namang gamitin para sa sarili ang perang naiwan ng ama. Huwag na po, mama. Mag-iipon na lang po ako ulit. Maghahanap po ako ng trabaho. Ilaan niyo na lang po yan sa mga kapatid ko. Mas kailangan po nila yan. Marahang saad ni Norman. Umiling naman ito. Anak, hindi. Sige na, mas matutuwa ako kung gagamitin mo sa aviation school ito. Kaya pa naman namin ang mga kapatid mo. Ikaw, matagal nang nahinto ang pangarap mo. Kaya sige na. Tanggapin mo na, Norman. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Gustong-gusto niya talagang bumalik sa aviation school kaya kahit medyo may pagdadalawang isip, tinanggap niya pa rin yun. Kailangan niyang mas pag-igihan pa. Mabuti naman bumalik ka na sa aviation school. Akala ko sinukuhan mo ng kagustuhan mong maging piloto. Sabi sa kanya ni Edgar nang magkita sila. Ngumiti naman si Norman. Imposibleng sukuan ko to. Pangarap namin to ng papa ko. Yun nga lang, kailangan ko talagang magtipid sa pagkain, saka medyo mahal ang bayad sa apartment. Kaya baka may alam kang part-time job, Edgar. Sabihin mo sa akin, ha? Tumango naman ang kaibigan niya. Actually, meron. Tropa-tropa ng tito ko ang may-ari ng school. Magsabi tayo. Malay mo, may part-time job mismo sa loob ng school. At least, hindi ka masyadong mahihirapan. Kung lalayo ka pa kasi ng trabaho mo, baka naman malagay sa alanganin ng pag-aaral mo. Hati ba naman ang atensyon mo? Nakahinga siya ng maluwag. Salamat! Malaking tulong sa akin to, Edgar. Sa tulong nga ng binata, nagkaroon siya ng part-time job. Naglilinis siya ng mga eroplano at mga classroom tuwing wala siyang klase. Libre din ang pagkain niya basta pumunta lang siya sa kantin ng school. Ang kita niya, binabayad niya sa apartment kaya kalahati na lang talaga ang kanyang binabayaran. Malaking tipid lahat ng yon para sa kanya. 1:30 lahat. Sabi sa kanya ng dalaga pagkakuha niya ng pagkain sa kantin. Umawang naman ang bibig ni Norman. Ha? Bakit may bayad? Hoy, Samantha, hindi mo na siya sisingilin. Si Norman yan, nagtatrabaho rito. Wala talagang bayad yan. Saad ni Manang Janet sa dalaga. Natutup naman ni Samantha ang bibig. Sorry, hindi ko alam. Bago lang kasi ako rito. Napangiti naman si Norman. Ayos lang. Napailing naman si Manang Janet at dinagdagan ang kanin at ulam niya. Sabi ko naman kasi sa'yo, kapag kukuha ka ng sarili mong pagkain, pumasok ka na lang sa kitchen. Napakamot naman si Norman sa batok. Nakakahiya po. Busy kayo kanina dyan sa loob. Ayaw ko naman pong makisabay. Napatingin siya muli kay Samantha. Hindi na ito makatingin sa kanya. Marahan niyang kinuha ang tray at umupo sa malapit na lamesa. Simula ng araw na yon, palagi niya nang napapansin ang dalaga. Lalo na kapag kumukuha siya ng pagkain. Kaya lang iba ng araw na yon. Nasaan po si Samantha, Manang Janet? Ay, rest day nun. Bakit mo hinahanap? Ikaw ha? Napapansin kita. Panay ang pagtitig mo kay Samantha. May gusto ka sa kanya, no? Pangaasar pa nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Norman. Manang, wala po. Kahit talaga. Baka makarating yun sa kanya, mas lalong mailang at umiwas pa sa akin. Ni hindi nga po ko kinakausap. Mahinang tumawa si Manang Janet. Ganon talaga yon. Mukhang masungit ang mukha ni Samantha, pero kapag nakilala mo naman, mabait naman talaga. Saka wala sa isip ang pagkakaroon ng boyfriend. Pinag-aaral niya ang sarili. Napakamot si Norman sa batok. Boyfriend? Ay nako, kapag nakarating talaga sa kanya yan, baka isipin ni Samantha na may gusto ko sa kanya. Pero kahit ang totoo,
May kaunti rin naman talaga siyang nararamdaman. Madali siyang na-attract kay Samantha. Sa itsura at kung papaano ito kumilos, nakuha na agad si Norman. Pero syempre, mahalaga pa rin naman sa kanyang ugali. Kaya gusto niya rin talagang makilala si Samantha. Uwi ka naman dito anak, miss ka na namin. Dito ka naman magpasko at bagong taon. Saad ng kanyang ina. Tumango naman siya. Opo, uuwi po ako. Talagang pinilit ko lang pong makauwi ngayon. Ilang buwan na rin po kasi ako hindi nakakauwi. Saka gusto ko po sanang makita ang pamangkin ko kaso nasa probinsya pala ng asawa niya. Sayang, hindi ko po naabutan. Tumawa naman ang kanyang ina. Ay, oo nga pala, nawala sa isip ko. May sinabi ang kapatid mo. Kinukuha ka nga raw ninong para naman daw may pilotong ninong ang pamangkin mo. Umalpas na rin ang tawa sa kanya. Ang ate talaga, hindi pa nga piloto, may pinapangakuan na. Sige po, sabihin niyo sa kanya, ayos lang po sa akin. Kuya, ano na? May girlfriend ka na ba? Tanong ni Nava sa kanya. Pabiro niya namang binato ng unan ang kanyang kapatid. Tuwing uuwi ako, palaging yan ang tanong mo. Atat na atat kang magkaroon ako ng girlfriend. Gusto mo na bang mag-asawa ako, ha? Tumawa naman si Nava. Hindi kasi normal, Kuya Norman. Ang landi mo nung high school at college ka, kaya lagi kang napapagalitan. Ngayon, medyo matanda ka na, saka ka naman hindi magkaroon ng girlfriend. Mamaya tumanda ka ng binata dyan. Tandaan mo, ikaw lang ang lalaki sa pamilya natin. Ikaw lang ang magpapatuloy ng apelyido natin. Natatawang umiling si Norman. Kung makapagsalita ka, kala mo naman may generational wealth tayong kailangang pangalagaan. Okay lang akong walang girlfriend. Nabubuhay naman ako ng walang love life. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Diba, puro lalaki kayo sa aviation school. Mamaya sa lalaki ka na pala nagkakagusto, kaya wala ka ng interest magkaroon ng girlfriend. Mahigpit niyang inakbayan ng kapatid. Natawa naman ang dalaga. Tuwing umuwi siya, palagi na lang siyang napagdidiskitahan ni Nava na asarin. Oo nga naman anak, kahit crush, wala talaga? Tanong naman ng kanyang ina. Humugot si Norman ng malalim na hininga. Meron naman. Napangiti naman ito. Talaga? Sino? Napangiti si Norman. Tendera sa school canteen, mama. Working student ka, so hindi naman ako pinapansin. Marami sigurong priority sa buhay. Saka, hindi yata nagagwapuhan sa akin. Hindi naman talaga magagwapuhan sa'yo. Ang pangit mo kaya. Pangaasar pa ni Nava. Bago niya pa ito mahila, nakatakbo na papunta sa itaas. Napailing na lang si Norman. Wala talagang ibang lumabas sa bibig ni Nava, kundi mga pangaasar sa kanya. Umalis na rin naman si Norman. Maraming pabaon ng kanyang ina. Yun ang unang beses na umuwi siya simula ng mag-aral ulit. Hindi niya na kasi kayang umuwi every weekend katulad ng palagi niyang ginagawa noon. Mahal ang pamasahe at kailangan niyang magtipid. Hindi na lang talaga siya makatiis na hindi umuwi dahil matagal niya na ring hindi nakikita ang pamilya. Nakayuko si Norman sa kanyang mga babasahin. Nag-aaral naman siya kagabi pero may mga ilang parte na hindi niya matandaan. Kaya lang hindi siya makapag-focus sa narinig na usapan. Nakita mo ba siya ngayon? Bulalas ng isa niyang kaklase na si Jake. Ang ganda talaga ni Samantha pare, kahit hindi masyadong umingiti, maganda pa rin. Napaayos ng upo si Norman. Napansin niya rin si Samantha pero hindi pwedeng pati mga kaklase niya mapansin din ng dalaga. Dapat siya lang. Puro lalaki rin kasi talaga sila sa aviation school. Dalawa lang ang babae nilang kaklase. Kaya kapag may salta, madali talagang napapansin. Idagdag pang maganda talaga si Samantha. Oo, balita ko single nga raw. Sabi pa ni Mark. Naisipan kong yayain siya. Ano sa palagay mo? Bumaha ang inis sa dibdib ni Norman. Humigpit ang hawak sa libro. Ramdam niyang init na tumataas sa kanyang mukha. Hindi pwede, Mark. Sabi ni Norman. Hindi naman siya interesado sa mga ganyang bagay. Maraming priority sa buhay yon. Working student nga eh. Lumingon sa kanya si Mark. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo nga siya ganun kakilala. Ano naman kung marami siyang priority? Hindi naman nangangahulugan na ayaw niyang makipag-date. Susubukan ko. Umiling si Norman. Madalas ako sa kantin. Nakakausap ko rin si Manang Janet. Siya ang nagsabi sa akin na wala sa isip ni Samantha ang magkaroon ng boyfriend. Sumuko na kayo. May mga ibang manliligaw na binasted na rin. Tumawa si Jake.
Oo, sige Norman, pero paano kung type niya si Mark? Kapag ang babae gusto ang lalaki, kahit anong pigil, susubok pa rin yan. Masaya rin naman ang may boyfriend. Ayaw niya nun, may mag-aalaga sa kanya. Umismid naman si Norman. Gusto niyang batukan isa-isa ang mga kaklase. Hindi pa nga sila nagkakaroon ng matagal na pag-uusap ni Samantha. Tapos, may banta pang umaaligid na mga lalaki. Ang totoo, lalo niyang hinangaan si Samantha, hindi lang sa itsura nito, kundi dahil sa dedikasyon. Nakita niya itong nag-aaral kapag walang ginagawa sa kantin. Parang walang pakialam sa mga tao, basta makapagbasa-basa lang kahit kaunti. Gusto niya sa mga babae, ang goal-oriented dahil ganoon din naman siya. Dahil lamang marami siyang pangarap sa buhay, hindi nangangahulugan na hindi siya makikipag-date. Giit pa ni Mark. Susubukan ko pa rin siya, sayang talaga. Date lang naman eh. Lihim na napairap si Norman. Mabasted ka sana. Hindi narinig ni Mark ang sinabi niya. Ah? Anong sabi mo? Tumayo naman si Norman. Wala, ang daldal ninyo. Ang ingay, makalayo na nga. Natawa naman si Jake. Ang dramatic mo, Norman. Lumabas na muna siya sa classroom. Hindi na siya makapag-focus. Naiinis na kasi talaga siya. Pumunta muna siya sa kantin para kunin ang kanyang pagkain. Maaga na lang muna siyang kakain. Mamaya pa din naman ang training. Natigilan siya sa paglalakad nang makita niyang nagbubuhat ng mga lalagyan ng soft drink si Samantha. Mabilis niyang binaba ang libro at tinulungan ito. Ako na rito, saan ba dadalhin? Tanong ni Norman. Napasinghap naman ang dalaga. Nako, wag na, Norman, ako na. Madudumihan lang ang uniform mo. Tipid siyang umiti. Sige na, ako na, ayos lang. Wala pa naman akong klase. Saan ba dadalhin? Tinuro naman ni Samantha ang loob. Nilapag niya yon sa tapat ng refrigerator. Si Samantha naman ang nagpatas at pagkatapos noon ay nagpatuloy na siya sa paghahakot. Nakita siya ni Manang Janet. Nako, Norman, bakit ka tumutulong? Hindi mo naman trabaho. Tumawa naman siya. Ayos lang po, mukhang busy naman po kayo lahat. Tinulungan ko lang po si Samantha para hindi mahirapan sa pagbubuhat. Hinayaan na lamang siya ni Manang Janet. Pagkatapos magpatas ng mga soft drinks, tumulong naman si Samantha sa pagbebenta. Tumulong na rin naman siya. Maya-maya pa'y humupa na rin naman ang mga bumibili. Humarap sa kanya si Samantha. Salamat ha, hindi mo kailangang tumulong pero salamat pa rin. Napangiti si Norman, natutuwa sa maliit na interaction nila ni Samantha. Ito ang pinakamahabang pag-uusap nating dalawa. Mahina namang tumawa si Samantha. Pasensya ka na, nahihiya kasi talaga ako sa'yo sa una nating pagkikita. Pakiramdam ko na pahiya ako. Ang sungit pa ng pagkakasingil ko sa'yo tapos titig na titig ka pa. Napalunok naman agad si Norman. Napansin pala ng dalaga ang pagtitig niya. Siya tuloy ang bahagyang nahiya. Baka malaman pa nito na attracted talaga siya rito. Sumingit naman si Manang Janet. Norman, kumain ka na. Samantha, kumuha ka na rin ng pagkain mo. Anong oras na rin naman? Ako na kukuha ng pagkain mo, sabay na tayong kumain. Presinta nito. Nangingiti naman na umupo si Norman. Maya-maya dumating na rin si Samantha. Sabay na nga silang kumain. Nagkakwentuhan pa nga sila. Nalaman niya na third year college na pala ito at business administration ang kinukuha. Oo, bakasyon din naman at medyo magastos na kaya nandito ako para magtinda. Kailangan ko munang mag-ipon. Hindi kasi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko kaya kayod muna tapos saka ulit ako mag-aaral. Sabi ni Samantha at sumubo ng pagkain. Napangiti naman si Norman. Pareho pala tayo. Ako, napahinto rin sa pag-aaral pero dahil nawala si Papa. Ngayon lang ako nakabalik tapos working student na rin dito sa school. Tumango naman si Samantha. Ang sipag mo nga eh. Ayoko ng ibang students dito. Ang yabang porke mga rich kid. Hindi pa naman mga ganap na piloto, may mga attitude problems na nga yung iba. Naiinis lang ako. Bigla niyang naalala si Mark. Mayabang at rich kid nga ang binata. Palagi pang winawaldas ang pera ng mga magulang sa kakalibre sa mga kaibigan. Napangiti si Norman at nauwi sa isang tawa. Bakit ka natatawa? Tanong sa kanya ni Samantha. Hindi pa rin matanggal ang ngiti sa mga labi ni Norman. Wala naman. May naalala lang. Kung wala lang siyang sunod na klase, gusto niya pa sanang magtagal. Kaso, mayroon at may trabaho pa rin naman si Samantha. Gayunpaman, habang palayo siya sa kantin, hindi matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi.
At nakikita niyang yon ang magiging simula ng pagkakalapit nila sa isa't isa. Ay, sorry, hindi ako tumatanggap ng manliligaw, saad ni Samantha kay Mark. Hindi man lang tinanggap ni Samantha ang mga bulaklak. Walang nagawa si Mark kundi ang umalis. Nabasted na nga, napahiya pa. Lihim naman siyang napangiti. Siniko siya ni Manang Janet. Pangiti-ngiti ka dyan. Gusto mo talaga si Samantha, no? Huwag ka nang magkaila. Halatang halata ka. Hindi nga, Manang. Pero hindi matanggal ang ngiti ni Norman. Napailing naman ito at itinuro ang kanyang mukha. Hindi mo ako maluloko. Lakas ng tama mo kay Samantha. Ewan ko sa'yo, Norman. Natawa na lang muli si Norman. Paulit-ulit niyang itinatanggi sa ibang tao. Pero batid niya sa kanyang sarili na gusto niya naman talaga si Samantha. Hindi na lang siya aamin dahil mas gusto niyang ganoon muna silang dalawa. Tulad ng dalaga, may dapat siyang unahin sa buhay kaya yun muna ang gagawin ni Norman. Mas lalo silang naging malapit ni Samantha sa mga lumipas na buwan. Palagi rin silang nagkikita tuwing hapon. Kapag natapos ni Norman ang trabaho, sa kantin na lang talaga siya tatambay. Normal na tanawin na lang sa mga tao roon na makita silang magkasama ni Samantha sa araw-araw. Pabiro siyang itinulak ni Mark. Kaya pala, ang dami mong sinasabi. Ikaw palang didiskarte kay Samantha. Bantay sa lakay ka rin, Norman. Ngumisi naman siya. Wala ka ng pag-asa sa kanya. Akin na yun. Di ka napapansinin ni Samantha. Napairap naman ang kanyang kaklase pero dinaan na rin naman sa tawa. Malakas ang loob niyang sabihin yon dahil ramdam na ni Norman. Pareho na silang may nararamdaman ni Samantha sa isa't isa. Kulang lang ang mga salita para patunayan yon sa pagitan nilang dalawa. Subalit, nararamdaman nila na pareho lang silang may takot pumasok sa relasyon na maraming kailangang bagahe sa buhay ang iisipin. Kaya kahit gano'n ang setup nilang dalawa, hinayaan na lamang ni Norman. Ang mahalagay masaya pa rin sila ni Samantha. Weekend bukas, hindi ka uuwi? Tanong sa kanya ng dalaga. Umiling naman si Norman. Hindi na muna, sa susunod na linggo pa. Sayang din kasi ang pamasahe, nagtitipid ako. May gagawin ka ba bukas? Natigilan ito sa papupunas ng lamesa. Wala naman. Bakit? Napalunok si Norman. Pwede ba tayong lumabas bukas? Kahit dyan lang sa bayan. Manood tayo ng sine. Libre ko na. Tuluyan ang tumigil si Samantha sa ginagawa nito. Akala ko nagtitipid ka. Naghanap agad siya ng dahilan. Naglaan talaga ako ng budget para dito. Hindi naman kita aayain kung wala talaga akong pera na sobra. Saka gusto ko rin naman na magbanding tayo. Ikaw, babalik ka na sa school mo. Ako naman, matatapos ng training. Malapit na akong makatapos. Magiging busy na rin ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya gusto ko sana na buong weekend, magkasama tayo. Sandaling nag-isip si Samantha. Sige, bukas magkita tayo, 9:00 ng umaga. Saktong oras ka pumunta ha. Magkita tayo sa plaza sa gilid ng stage doon. Wala kasi akong cellphone kaya hindi kita masasabihan kung nandun na ako o wala pa. Tumango naman agad siya. Sige, oo, hindi ako malilate. Salamat at pumayag ka. Napangiti lang naman ang dalaga. Kaya nang makauwi si Norman sa apartment, agad siyang naghanap ng susuotin. Lahat naman ng damit bagay sa kanya. Pero kapag naiisip niyang hindi magagwapuhan si Samantha, tinatapon niya agad sa kama. Kinabukasan, bago makipagkita kay Samantha, bumili na muna siya ng bulaklak para sa dalaga. Kaya nang makita siya, tumaas ang isang kilay nito. Wow! Bakit may pabulaklak? Natatawang tanong nito pero tinanggap din naman. Hindi nga ako nagpapaligaw, di ba? Napangiti si Norman. Hindi nga, sino bang may sabing manliligaw ako? Nahawa lang ako nun sa bata kanina na nagbebenta niyan kaya ako binili. Pasalamat ka nga't binigyan kita. Ambang hahampasin siya ni Samantha pero muli itong tumawa. Asus, mga dahilan mo. Huminga si Norman ng malalim. Hindi muna ako manliligaw. Ganyan muna. Baka basta din ako ng babaeng gusto ko. Nangingiti naman si Samantha. Mabutit alam mo, nagpunta na nga sila sa sinihan. Nang mga panahong yon, hindi pa upgraded ang mga sinihan. Ventilador pang meron sa loob sa halip na aircon. Kahit deluxe na talaga ang kinuha ni Norman na upuan, marami pa rin talagang surot. Nag-enjoy ka ba sa palabas? Tanong ni Norman pagkalabas nila.
Sumagot naman agad si Samantha. Yung mga surot nag-enjoy. Malakas silang tumawa. Napatingin tuloy ang mga taong lumalabas din sa maliit na sinehan. Kumain na lang silang pareho. Pangarap mo talagang maging flight attendant? Tanong ni Norman sa dalaga. Tumango naman si Samantha. Oo, kaya nga pinipilit ko talagang makatapos para kung training na lang. Kaya nga natutuwa rin ako magtrabaho sa school canteen. Kapag may mga actual training kayo, natutuwa akong manood. Napangiti naman si Norman. Hindi, imposible yung pangarap mo. Sobrang sipag mo at masikap na tao. Magiging flight attendant ka rin. Tumango naman si Samantha. Ikaw, abot kamay mo na. Kaunting push na lang, magiging ganap na piloto ka na. Kita na lang tayo sa trabaho. Mahina siyang tumawa. Sa tingin mo, magiging magkatrabaho tayo? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Samantha. Malay mo, hindi mo rin naman masasabi. Kapag nagkita tayo ulit, dapat piloto ka na at flight attendant naman ako. Kapag hindi natupad yon, kahit ang isa sa atin, huwag na tayong magpansinan na. Magkunwari tayong hindi magkakilala. Bumaha naman agad ang pagtutol sa dibdib ni Norman. Hindi ko kaya yon. Hindi mo man maabot ang pangarap mo. Papansinin pa rin kita. Kahit maging tendera ka na lang sa kantin, papansinin pa rin kita. Mahirap baliwalain yung ganda mo. Naubo naman si Samantha sa kinakain nitong siomay. Maganda ako? Ngumisi naman si Norman. Naman, wag mong sabihin hindi mo alam. Naningkit ang mga mata ni Samantha. Sure ka bang hindi ka nanliligaw? Bawal, Norman, sinasabi ko talaga sa'yo, bastard ka na agad kapag nanligaw ka. Alam kong patapos ka na pero unahin mo muna ang pamilya mo. Ganon din ang gagawin ko. Alam kong nararamdaman mo para sa akin at sa lahat ng lalaki, ikaw ang may pribilehiyong ganito sa akin. Mas lalong napangiti si Norman. Samantha, may marating ka man o wala, kahit hanggang tendera ka na lang sa kantin, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Napangiti rin ang dalaga. Sige, maliligawan mo lang ako kapag naging flight attendant ako. Natawa naman siya. Ako na bang magpapaaral sa'yo para sure ball na ako makakatuluyan mo? Humalakhak si Samantha. Baliw ka na. Abutenga naman ang ngiti na bumalik sa pagkain si Norman. Kaya gustong-gusto niyang dalaga. May sarili itong desisyon sa buhay. Katulad kasi ni Samantha ang tipo niyang babae. May malaking pangarap at mapagmahal din sa pamilya. Pagkatapos ng banding na yon, naging busy na sila pareho. Wala silang kontak sa isa't isa. Binigay niya ang number niya kay Samantha pero hindi naman siya nito tinatawagan. Iniisip niya na wala pa rin talaga itong cellphone at baka busy na rin ito sa pag-aaral. Samantala, si Norma naman, naghanap agad ng trabaho, nag-apply sa mga airline at natanggap naman. Kaya lang, sa Cebu pa, kaya talagang malayo. Ang layo naman anak, nalulungkot na sabi ng kanyang ina. Kung mapera lang ako nang magpapagawa ng sariling airport tapos tabi na lang ng bahay natin. Mahina siyang tumawa. Doon po ako natanggap, mama. Hindi naman po ako pwedeng maging choosy. Saka uuwi naman po ako kapag bakasyon gaya nito. Ang mahalaga po may trabaho na ako. Masusuportahan ko po ang pag-aaral ng mga kapatid ko. May pangregalo na rin ako sa pamangkin ko kasi itong si Ate Neri, napaka-arte. Natatawa naman siyang hinampas ng kanyang ate. Ikaw talaga, lagi mo na lang akong inaasar. Ayusin mong trabaho mo doon na. Ayan, piloto ka na. Baka mamaya, umuwi ka na namang lasing at umiiyak dahil hindi ka piloto. Tinawanan na lang ni Norman ang kanyang kapatid. Magkaroon man sila ng malalang pag-aaway, mananatili pa rin silang magkapatid. Hindi matatanggal sa kanila yon. Pinalaki sila ng kanilang mga magulang na nagmamahalan. Maging kaaway niya na ang lahat, huwag lang ang kanyang mga kapatid na babae. Niyaka pa siya ng kanyang ina. Basta mag-ingat ka ron ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kapag may oras ka, tumawag ka lang dito. Mag-aabang ako palagi sa landline para kung tumawag ka, masasagot ko agad. Napangiti naman siya. Opo, ingat din po kayo rito. Nava, Nicole, si Mama, alagaan nyo. Tumango naman ang mga kapatid niya. Isa-isa na siyang niyakap ng mga ito. Habang papaalis, mahirap man na malayo ulit sa mga ito. Masaya pa rin dahil magagawa niya na ang matagal niyang gusto. Bago pumunta ng Cebu, bumalik na muna siya sa Mindoro. Gusto niyang makita muli sa isa pang pagkakataon si Samantha. Ngayong malalayo na naman siya,
Hindi na siya makakapagpabalik-balik. Kaya umaasa siyang makita muli ang dalaga. 1 taon na rin ang lumipas at hindi niya alam kung bakit hindi pa rin siya kinokontak ni Samantha. Sayang, nagkasalisihan kayo. Wala na si Samantha rito. Pagka-graduate, lumuwas agad papunta sa Maynila. Sayang, hindi mo naabutan. Saad ni Manang Janet. Bumaha ang lungkot sa kanya. Wala po ba siyang bilin o kahit anong iniwan? Umiling naman si Manang Janet. Bigo siyang umalis. Walang araw na hindi niya naiisip si Samantha. Ang mga araw na palagi silang magkasama, ang mga panahong palagi niyang hinahanap. Kaya nga sa lumipas na taon, nahirapan talaga siyang magkaroon ng girlfriend. Aba Norman, wala ka bang balak mag-asawa? 30 ka na hoy! Baka nakakalimutan mo ng edad mo dahil sa kakatrabaho mo. Naunahan ka pa ni Nicole at Adrian. Igalaw-galaw ang baso. Tumatanda ka na pero wag mong hayaang maging matandang binata. Saad ng kanyang ate Neri. Natawa naman si Nicole. Wala ngang girlfriend. Asawa pa kaya? Tampulan siya ng tukso ng kanyang mga kapatid. Tapos na ang dalawa sa kolehiyo. Ang bunso na lang na si Neva ang nag-aaral at patapos na rin naman. Lahat ng kapatid niyang babae, may love life. Siya lang talagang wala. Tumayo na si Norman, naiirita sa mga kapatid. Tigilan niyo ako. Tuwing uuwi ako, palagi ang hanap niyo sa akin. Asawa. 30 pa lang ako. Marami pa akong oras. Kuya Norman, yung pinsan ng kaibigan ko, type ka niya. Gusto mong mag-set ako ng date para sa inyo? Tanong ni Nicole. Uminom ng tubig si Norman. Hindi ako interesado. Malakas na tumawa si Nava. May hinihintayan si Kuya Norman. Yung tendera dati sa aviation school ang gusto niyan. Alam mo kuya, kung gusto ko talaga ng babae, gagawa yun ng paraan para makontak ka. Kaso, ikaw lang naman yatang umaasa. Hindi na nakapagsalita si Norman. Totoo naman ang sinabi ni Nava. Umaasa pa rin siyang magkikita sila ni Samantha na baka may pag-asa pa rin silang dalawa. Sinubukan niya naman sa ibang babae. Nakipag-date pa siya pero wala talaga. Si Samantha pa rin ang hinahanap ni Norman. Gusto niya nang magkaroon ng asawa at pamilya pero kapag sumasagi sa kanyang isip ang dalaga, parang mas humahaba lamang ang pasensya niya. At mukhang hindi na rin naman talaga patatagalin pa ng Diyos ang kanyang paghihintay. Hawak ang maleta. Napatingin si Norman sa kanyang relo. May flight pa siya sa umagang yon. Umawang ang bibig niya nang makita ang babae na pumasok sa headquarters. Sorry, late ako. Saad ni Samantha. Nang magtagpo ang mga mata nila, bakas din ang gulat sa mukha nito. Hindi siya makapaniwala. Talagang nakita niya muli ang dalaga. At sa pagkakataong yon, piloto na siya at flight attendant naman ito. Gusto niyang sugurin si Samantha ng yakap, tanungin sa mga panahong nawala ito, pero pinigilan ni Norman ang kanyang sarili. Papaano kung may boyfriend na ito? Papaano kung may asawa na si Samantha? Iniisip niya pa lamang, tila dinudurog na siya ng pinong-pino. Tiningnan ulit ni Norman ang flight details. Ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanya nang makitang yun pa rin ang apelyido ni Samantha. Walang asawa pero papaano kung may boyfriend? Agawin ko na lang. Sinig ko naman siya ng kanyang co-pilot. Hoy, ano yan? Nangingiti kang mag-isa dyan. Natawa si Norman. Wala, masaya lang. May nahanap lang akong matagal ko nang hindi nakikita. Napatingin si Norman kay Samantha. Umiwas naman agad ito ng tingin. Hindi niya alam kung naiilang o nahihiya lang. Mahina siyang tumawa. Sabay-sabay na silang sumakay sa eroplano. Naging abala na si Norman sa kanyang trabaho. Sinuot niya ng headset. Cabin crew, prepare for take-off. Baritonong sabi ni Norman. Napakagatlabi siya para pigilan ang ngiti. Naiisip niya pa lang na isa sa cabin crew si Samantha, parang kinikiliti na siya. Hindi na siya makapaghintay na matapos ang trabaho. Maya-maya ay may pumalit na sa kanyang co-pilot. Pumunta muna siya sa rest station. Umatras ang isang flight attendant. Good afternoon, Cap. Good afternoon, sagot ni Norman. Bahagya siyang nagulat nang makita si Samantha. Nasa bunk bed at nagtatanggal ng heels. Mukhang magpapahinga na rin. Marahang pumasok si Norman. Magkatapat lang ang bunk bed na inuupuan nila. Tiningnan niya itong mabuti. Ang linis nitong tingnan sa buhok na nakabad at make-up. Hi, Cap. Nahihiyang bati ni Samantha.
Bakit hindi mo ko sinubukang i-contact? Napakagatlabi si Norman sa sariling tanong. Mahinang tumawa si Samantha. Nawala yung number mo. Gustuhin ko man, nawala ko. Hindi ko alam kung paano kita makokontak. Pero nabalitaan ko, dito ka nga raw sa airline na to nagtatrabaho. Tumango si Norman. Mabuti na lang, yun lang ang dahilan. Kung malalaman niyang sinadya siya nitong hindi tawagan, talagang masasaktan siya. Nanatili silang nakaupo. Hindi na yata sila pareho makakapagpahinga. Tila nararamdaman nila sa isa't isa na gusto nilang mag-usap. Salamat, mahinang sabi ni Samantha. Naging attentive naman agad si Norman. Ha? Para saan? Ngumiti naman ito. Kasi naging flight attendant ako dahil sa'yo. Ikaw ang naging inspirasyon ko. Kahit ang hirap mag-apply, nagtiyaga ako. Naninikip ang dibdib ni Norman sa sobrang galak. Kung ganun, pwede na ba akong manligaw sa'yo? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Samantha. Ayaw mong girlfriend na agad? Ilang taon nang lumipas? Patatagalin pa ba natin? Napapikit si Norman sa sobrang saya. Gusto kitang halikan ngayon. Mahinang tumawa si Samantha. Ito nang lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Sumubsob naman siya sa lieg ng dalaga. Labi siyang nangulila kay Samantha. Kung hindi sila nagkitang muli, baka tumandang binata na talaga siya. Simula ng araw na yon, naging sila na nga nito. Sa sumunod niyang uwi sa kanila, isinama niya ng dalaga. Tuwang-tuwa naman ang kanyang pamilya. Kaya habang hindi pa siya nagiging busy, nagpakasal na rin naman sila. Nang mabuntis naman si Samantha, tumigil na muna ito sa pagtatrabaho bilang flight attendant. Siya na lang muna ang nanatili sa airline. Babalik siguro ang asawa niya kapag medyo malaki na ang anak nila. Nandyan ang daddy, may pasalubong na oh. Natutuwang salubong ni Samantha, buhat ang anak nila. Marahan niyang niyakap ang mga ito. Ang mga ito talaga ang gusto niyang uwian. Lahat ng pagod at sakripisyo na magkalayo, worth it basta makita niyang masaya at maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Maraming pinagpaliban sa buhay si Norman. Nagkaroon ng sakit ang kanyang ama. Kailangan niyang tumulong sa mga kapatid. Hindi muna pumasok sa relasyon para makapag-focus sa pag-aaral. Lahat ng yon may magandang naging kapalit. Akala niya tuluyan ang dumulas sa mga palad niya ang kagustuhan na maging piloto. Pero hindi yun hinayaan ng Diyos. Bagkus, binigyan pa rin si Norman ng pagkakataon na magkaroon ng pakpak para abutin ang kanyang mga pangarap. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamagagandang bagay ay dumarating sa mga taong marunong maghintay. Minsan, maniwala lang tayo sa timing ng may kapal para sa atin. Maaaring maantala ang mga pangarap, ngunit sa tiyaga, maaari na ring mamukadkad ang lahat ng pagod sa hinaharap. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.